Muling iniwan ng Russia ang isa na namang mataas na general. Si Oleg Makarovich, dating pinagkatiwalaan sa frontline sa Ukraine, ay ngayon naiwan sa Venezuela, walang komunikasyon, nagmamakaawa para sa ekstradisyon at binabalewala ng Moscow. Bakit siya iniwan? Iyan ang tanong. Ipinapakita ng Kremlin ito bilang promosyon o muling pagtalaga. Pero mas malalim ang totoong dahilan. Sa totoo lang, pabigat na si Makatovich, opisyal na mas nais ng Estadong Ruso na burahin kaysa iligtas. Ang ginawa niya sa Ukraine ay nagdudulot ng init sa Kremlin. Para maintindihan kung bakit itinapon ang isang 3 bituing general, dapat mo munang malaman kung sino siya at ang sistemang humubog sa kanya. Hindi pabaya si Makarovich at karaniwan lang siya, tulad ng isang tipikal na mataas na general ng Russia. Halimbawa siya ng post-Soviet na militar. Maingat na hinubog ng sistemang nagpalaki sa kanya. Hindi ginagantimpalaan ng sistemang iyon ang matapang na pag-iisip o malikhaing pamumuno, kundi ang kakayahang makaligtas. Itinuro nito sa mga opisyal na mas mahalaga ang sumunod sa utos kaysa manalo o sa resulta. Ang pagkwestiyon sa utos, hindi ang pumalpak na utos. Ang problema, sinundan niya ang karaniwang landas sa simula ng karera. Nagsilbi sa mga estruktura noong Soviet na halos di nagbago kahit matapos ang Union of Soviet Socialist Republics. Nagbago ang uniforme at watawat, pero nanatili ang nakasanayan. Pinalakas ng edukasyon niya ang ganitong pananaw. Ang militar ay nakatuon sa hierarkiya at disiplina. Sinanay ang mga opisyal na sumunod sa utos, hindi magtanong. Ang pagtatalo ay itinuturing na kahinaan at ang malayang pag-iisip ay panganib. Habang umaangat siya, mas naging malinaw ang patakaran. Ang promosyon ay nakabase sa tiwala ng nakatataas, hindi sa husay ng mga tauhan mo. Umaasenso ang mga opisyal sa pagiging maaasahan, tahimik, at pagsang-ayon sa nakakataas. Ang pananagutan ay pataas lang. Natutunan ito ni Makatovich. Hindi niya sinira ang sistema kundi nilampasan niya ito. Kaya naging ganap siyang general na likha ng disenyo ng militar ng Rusya. Nang salakay ng Rusya ang Ukraine, si Makatovich ay kumatawan na sa henerasyon ng matataas na opisyal. Ito ay mga lalaking hinubog ng pagkabulok, hindi reforma, mga sinanay protektahan ang anyo at resulta. Mahalaga ang pinagmulan dahil ang kabiguan ng Rusya sa Ukraine ay hindi dahil sa isang maling desisyon, kundi sa mas malalim at mapanganib na dahilan. Ang sistemang ito ay ginagantimpalaan ang katapatan kahit pumalpak, ngunit pinarurusahan kapag nasasapanganib ang imahe ng kontrol. Sa halip na ayusin, tinatakpan lang ang problema. Madalas binabaliwala ang babala imbes na seryosohin. Sa pagdaan ng panahon, naipon ang mga desisyong ito at ang maliliit na bitak ay nauwi sa pinsala. Humina ang supply kaya kinapos ng pagkain, gasolina at medical na gamit ang mga unit. Naging matigas at mabagal ang mga estruktura ng pamumuno. Natrap sa mga planong hindi na tumutugma sa totoong nangyayari sa aktwal na labanan. Nang magkaroon ng problema, hindi naka-adjust ang sistema at hindi alam ang gagawin. Matagal na ring umiiral ang mga kahinaang ito. Pinilit lang ng Ukraine na lumabas ang mga ito sa liwanag sa lawak na hindi na kayang itanggi. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, hindi na kayang baliwalain ang bigat ng sitwasyon. Iniulat ng mga unit sa unahan na 30-40% lang ng bala ang natatanggap nila para lumaban. Ang mga sugatang sundalo ay naghihintay ng oras bago mailikas. Lumalagpas sa golden hour, minsan 6, 8, o 12 oras pa. Patuloy na lumaban ang brigada kahit na wala na ang mahigit 40% ng kanilang tauhan. Hindi ito mga bihirang pagkakamali kundi malinaw na palatandaan ng sistemang bumibigay sa matinding presyon. Si Makatovich ay nasa loob ng sistemang iyon, hindi sa ibabaw. Hindi niya ginawa ang mga patakaran nito o nakatakas sa mga limitasyon nito. Nang sumugod ang mga puwersang Ruso patimog at sinakop ang paligid ng Kherson, nakuha rin nila ang mga responsibilidad na di nila napaghandaan. Halos magdamag lang, natagpuan nila ang kanilang sarili na responsable sa mga infrastrukturang halos hindi nila maintindihan at hindi nila kailanman planong pamahalaan. Isang estruktura ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Ang Novakhovka Dam ay malaking proyektong Soviet na nagkokontrol ng tubig, kuryente, at agrikultura sa katimugang Ukraine. Hindi lang ito basta konkreto at bakal. Ito ang gulugod ng kaligtasan ng rehiyon. Umaasa rito ang mga lungsod, sakahan, at buong komunidad dahil sa katatagan nito. Noong Hunyo 2023,
nasira ang dam na iyon. Napakalaki ng saklaw ng sakuna at agad itong naging malinaw. Tinatayang 18 kubikong kilometro ng tubig ang rumaga sa pababa na may napakalakas na puwersa. Mahigit 40 bayan at na yon ang binaha. Higit 80,000 katao ang agad na nalagay sa panganib. Naglahong agad ang buong komunidad. Nilamon ng tubig bago pa dumating ang mga babala. Nasira rin agad ang mga sakahang nagpapakain sa daan-daang libo. Bumagsak ang sistema ng inuming tubig sa rehiyon, kaya nagdesperado at nalantad ang mga komunidad habang lumalawak ang baha. Hindi lang debris ang dala nito. Nilason din ang lupa, pinatay ang hayop, at sinira ang ekosistemang dekada bago nabuo. Paghupa ng tubig, nanatili para rin ang pinsala. Kasabay nito, ang mga reservoir sa itaas ng ilog ay natuyo at naging basag-basag at maalikabok na kapatagan kung saan walang tumutubong halaman, habang ang mga lugar na binaha sa ibaba ay naging mga mabahong latian na puno ng polusyon at sakit. Tinatayang umabot sa mahigit 14 na bilyong dolyar ang nawalang kita ng Ukraine dahil dito. Nagbabala ang mga grupong pangkalikasan na maaring abutin ng isang henerasyon bago makabawi ang ilang lugar, kung makakabawi pa. Hindi ito pansamantalang sakuna, kundi permanenteng sugat. Itinanggi ng Rusya ang pananagutan at inakusahan naman sila ng Ukraine. Agad tinukoy ng mga pagsusuri na sinadyang sirain ito. Hindi aksidente. Kontrolado ng Rusya ang dam at limitado ang pag-access dito. Tumugma ito sa pag-atras ng depensa ng Rusya. Simple pero malupit ang lohika. Bahain ang lugar, pabagalin ang Ukraine, at tanggapin ang pinsalang sibilyan bilang collateral. Sa ganitong konteksto, nagsimulang lumitaw ang pangalan ni Makarovich, hindi sa pamamagitan ng pampublikong anunsyo o lumabas na dokumento, kundi sa mga ulat ng intelihensya at mga investigatibong pagsusuri na naglalagay ng pananagutan sa mga matataas na opisyal ng command. Kung siya man ang nag-utos o dumaan sa chain of command, hindi na mahalaga iyon kumpara sa mga sumunod na nangyari. Kinalaunan, kinasuhan siya in absensya ng mga investigador ng Ukraine sa paglabag sa batas ng digmaan. Ipinakita nila ang mga na-intercept na komunikasyon at ebidensya mula sa labanan na nagbigay ng huling desisyon sa kanya. Sa loob ng Rusya, walang sumunod, walang paglilitis, walang pagbaba ng ranggo, walang pampublikong paliwanag. Sa halip, tahimik siyang inilipat sa ibang bansa. Malayo sa media, taga-usig, at mga tanong na maaaring ikahiya ng pamunuan. Matapos mabalam ang kampanya sa Timog at mawala ang Kherson, nagbago ang lahat para kay Makatovich sa personal at di malilimutang paraan. Nagpasya ang liderato ng militar ng Rusya na ilayo siya sa publiko. Mataas ang kanyang ranggo para sisihin, pero hindi siya sapat kahalaga para magdulot ng malaking epekto ang pagtanggal sa kanya. Para sa kanila, siya ang tamang kandidato na ipadala sa malayo sa balita. Ganito tinutugunan ng sistemang Ruso ang pinsala. Hindi nito hinaharap ang problema. Inililipat lang ito, at sa pagkakataong ito, naging sagot ang Venezuela. Sa papel, mukhang kagalang-galang ang asignatura. Tinalakay dito ang kooperasyong militar, pagsasanay, suporta, at estratehikong pakikipagpartner, gamit ang diplomatikong wika. Pero iba ang aktwal na nangyayari. Ang pwesto sa Venezuela ay hindi hakbang pasulong o tanda ng tiwala. Isa itong pansamantalang lugar. Isang lugar na malayo sa Moscow para mabawasan ang panganib sa politika. Isang lugar na malayo rin sa Ukraine para mapatahimik ang mga hindi komportabling tanong tungkol sa kung ano ang nangyari doon. Si Makatovich, ang pinuno ng Equator Task Force, ayon sa mga opisyal. Pagsapit ng huling bahagi ng 2025, umabot na lamang sa 120 katao ang bilang ng puwersang iyon, at sila ay nakakalat sa Caracas at iba pang mahahalagang lugar tulad ng Maracaibo at La Guera. Nagsagawa sila ng pagsasanay sa drone, signal, trabaho, at mga taktika ng infantry. Gayunpaman, maliit lang ang misyon at hindi ito naging malaking tulong sa militar ng Venezuela. Isa itong simbolikong kilos kaysa isang bagay na magbabago ng laro, isang presensyang nagpapakita ng suporta, ngunit kakaunti lang ang naitulong sa tunay na mga problema. Sa isang militar na matagal nang pinabayaan sa buong bansa, hindi talaga lumampas sa 300 katao ang presensya ng militar ng Rusya. Luma na ang kanilang kagamitan. Malabo ang kanilang mga utos at kung meron man silang naging epekto, ito ay simboliko lamang at hindi praktikal. Hindi na hinuhubog ni Makatovich ang mga pangyayari. Pinananatili na lang niya ang mga ito. Nakabaon sa isang halos walang saysay na misyon na puro simbolismo na lang ang natitira. Hindi pagsasanay ang problema ng Venezuela kundi kawalang tatag. Napabayaan ang sandatahang
Lakas dahil sa korupsyon, kontrol ng politika, at pagbagsak ng ekonomiya. Mahigit 30% ng opisyal sa Venezuela ay umalis sa militar mula 2015. Ang sahod ay bumaba sa 20 hanggang $40 ng United States kada buwan. Karaniwan na ang pag-desert habang mababa ang morale na hindi kayang ayusin ng mga tagapagsanay mula Russia at hindi rin inaasahan sa kanila. Ang trabaho nila ay magpakita lang ng suporta, hindi lutasin ang problema. Matagal nang tinrato ng Russia ang Latin America bilang entablado, hindi estratehiya. Mga kasunduan sa armas, parada ng militar, at paglipad ng bomber sa Caracas ay para magpadala ng mensahe sa Washington, hindi para sa tunay na seguridad ng mga kaalyado. Nagsimula ang relasyon sa Venezuela kay Hugo Chavez at nagpatuloy kay Nicolas Maduro, pero nanatiling mababaw. Karaniwan itong pautang, armas, at ilang tagapayo. Habang bumabagsak ang ekonomiya ng Venezuela at tumitindi ang panunupil, limitado pa rin ang pakikialam ng Russia. Malakas ang salita nila pero kulang sa gawa. Nang tumaas ang presyon at gastos, nag-atubili ang Moscow at inilipat ang atensyon. Binago ng paglayong iyon ang lahat para kay Makatovich. Ang dating paraan ng pagpapanatili sa kanyang abala ay naging paraan ng pag-iwan. Ang hindi protektadong distansya ay delikado para sa kanya. Hindi na kontrolado ni Makatovich ang mga pangyayari, basta na lang siyang nadadamay. Habang lumalala ang sitwasyon sa Venezuela, lumaki ang panganib at tensyon sa paligid. Naging mas hiwalay ang rehimen. Tumaas ang presyon, ngunit nanatiling tahimik ang Moscow. Ito na ang oras na nasira ang pangakong katapatan. Ayon sa ulat, tahimik at pribadong sinusubukan ni Makatovich na umalis ng Venezuela. Hindi sa engrandeng paalam o protesta. Gamit ang parehong rutang, matagal niyang pinagkatiwalaan para sa promosyon at utos. Ngayon ay wala ng patutunguhan at hindi na sinasagot ang kanyang kahilingan. Walang ginagawang plano para maiwi siya. At wala ring pagmamadali. Kahit na pwedeng magbago ang lahat dahil sa bagong pangyayari sa politikang Venezuela. Noong Enero 3, 2026, sinalakay ng sandatahang lakas ng United States ang tirahan ni Nicolas Maduro sa Caracas sa isang gabi. Ilang oras matapos, dinala sila ng asawa niya sa New York City para harapin ang mga kasong pagpuslit ng droga. Agad na nagkagulo ang lungsod. Nagprotesta ang mga tao sa kalsada, nagbanggaan ang oposisyon, at milisyang pro-gobyerno. At hindi bababa sa 12 ang namatay. Sa unang 2 araw, bumagsak ang power grid kaya nagdilim ang mga kapitbahayan at humaba ang pila sa pagkain sa bawat kanto sa takot ng mga tao. Sa ikalawang araw, mabilis na nanumpa si Delcy Rodriguez bilang pansamantalang pinuno, suportado ng kabadong liderato ng militar. Nagkawatak ang ministeryo, tumakas ang mga opisyal, at lumikas ang dayuhang tagapayo. Pumagitna si Rodriguez, nangakong makikipagtulungan sa Washington sa parusa at droga, at iginiit na si Maduro pa rin ang lehitimong pangulo. Dahil dito, binatikos siya ni Maria Corina Machado, opposition leader, at tinawag na pangunahing tagapagplano ng pang-aabuso. Sa kabila ng kaguluhan, walang utos ng paglikas na umabot sa grupong Ruso. Hindi pinansin ang pakiusap ni Makarovich para sa paglikas, kaya naiwan siyang nakatenga sa bansang biglang nagbago ng alyansa at nagkakagulo. Para sa Kremlin, simple lang ang kalkulasyon nila. Hindi nakapaki-pakinabang si Makatovich. Paalala siya ng Ukraine at pagkasira ng dam ng Kakhovka na nagdulot ng bilyong pinsala, nagpalikas sa libo-libo at sumira sa reputasyon ng Russia. Ang pagtatanggol sa kanya ay magbubukas ng mga tanong na iniiwasan ng Moscow. Magastos at delikado rin siyang ipagtanggol. Ang pag-iwan sa kanya ay nakakalutas ng maraming problema. Karaniwan ito, ang mga opisyal ng Russia na pumalpak ay hindi palaging nililitis o kinukulong. Marami ang basta na lang nawawala sa paningin. Ang ilan ay inililipat sa mga posisyong walang kabuluhan. At ang iba naman ay itinutulak sa mga papel na tagapayo na walang tunay na kapangyarihan o impluensya. May ilan na tuluyang nawawala sa di malinaw na dahilan. Nag-iiba ang paraan, pero pareho pa rin ang resulta. Inuuna ng sistema ang sariling proteksyon. May dagdag na panganib kay Makatovich. At ang distansya ay nagpapahina. Ang taong maraming alam at inabandona ng sistemang nagprotekta sa kanya ay nagiging hindi mahulaan. Mapanganib ang mga saksi. Lalo na ngayon, konektado siya sa mga operasyon sa Kherson at sa mga desisyong humubog dito. Sa sistemang pinapahalagahan ang katahimikan, kahit ang tahimik na pag-iisa ay banta na rin. Habang humihina ang alyansa at proteksyon ng Venezuela, nagiging mas delikado ang sitwasyon.
Si Makatovich ay may tinatagong mahahalagang lihim, pagguho ng dam, pagbagsak ng posisyon ng Ukranya, at taktikang Ruso sa humihinang rehimen. Hindi na bulong ang pagtalikod, kundi totoong opsyon na ito. Puno ang kasaysayan ng mga halimbawa ng mga taong naisantabi na biglang kumakampi sa kabila kapag mas mahalaga na ang kaligtasan kaysa sa katapatan. Mula sa mga tumalikod noong Cold War hanggang sa mga general na naghahanap ng kaligtasan sa ibang bansa, madalas na ang pag-iisa ang natutulak sa kanila na kumilos. Patuloy na binabantayan ng intelihensiya ng Ukranya siyan na paalala sa Moscow na nakatutok ang mundo. Kung aalis siya, maaaring mapunta siya sa mga taong sabik sa impormasyong mula sa loob. Hindi lang basta paratang, lalong lumalala ang panganib dahil sa pananahimik ng Moscow. Isang nakalimutang general ang posibleng nag-leak ng impormasyon. May lalaking naiwan sa Caracas na may hawak ng detalye na maaaring magbunyag ng mga lihim at maglantad sa kahinaan ng sistemang itinayo sa pagtatapon. Ang kanyang pag-iisa ay hindi na lang niya problema. Ito ay babala kung ano ang mangyayari kapag may kondisyon ang proteksyon. Pero ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang general. Ito ay tungkol sa isang pattern. Matagal nang ginagawa ng Rusya ang ganitong tahimik na pagpapatapon para mailayo sa publiko ang mga problema ng walang ingay ng paglilitis o parusa na puwedeng magdulot ng gulo. Mas gusto nila ang katahimikan at unti-unting paglalaho kaysa ipaliwanag ang mga kahihinatnan. Para kay Makarovich, ito ang nangyari. Hindi siya nag-iisa, ngunit siya ay nakahiwalay. Itinaboy sa gilid habang nagpapatuloy ang mundo. Ngunit kung titingnan mo ang mas malawak na larawan ng kasaysayan ng Rusya, makikita mong marami siyang kasamang tulad niya. Yun ay dahil matagal nang ginagawa ang ganitong gawain, dekada na ang binibilang. Noong late 1930 sa ilalim ni Joseph Stalin, umabot ito sa pinakamabagsik na anyo. Labis siyang nagduda sa mga karibal sa pamahalaan at hukbo. Sa nalalapit na digmaan sa Europa, nilinis niya ang pamunuan ng Red Army at inakusahan ang mga opisyal ng pagtataksil. Libo-libong inaresto, ikinulong o pinatay, at pinalitan ang karamihan sa mga pinuno ng hukbo. Dahil dito, nawala ang magagaling na sundalo at humina ang hukbo. Noong sinalakay ni Hitler noong 1941 kahit nakaligtas hindi ligtas. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Georgy Zhukov, ang general na nanguna sa pagsalakay sa Berlin at naging bayani, ay nawalan ng pabor. Nagselos si Stalin at ipinadala siya sa malayong distrito malapit sa Odessa. Noong 1946 malayo sa Moscow at mahigpit na binabantayan, ipinatapon si Zhukov bilang panloob na paraan upang gawing inutil ang dating pinagkakatiwalaang leader ng walang gulo o paliwanag. Bumalik lang siya pagkatapos mamatay si Stalin. Sa panahon ni Putin, tahimik pa rin ang pagpapatapon batay sa kanyang intelihensiya, at ang mga nadisgrasyang general ay tinatawag na pinatapon kahit naka-uniforme pa. Pinapadala sila sa malalayong lugar o trabahong walang saysay. Tanda ng kawalan ng tiwala. Mahalaga ang katapatan kung nakakatulong ito sa kontrol. Pinabilis ng digmaan sa Ukraine ang prosesong ito. Noong kalagitnaan ng 2022, higit 100 matataas na commander ang natanggal o inilipat matapos ang mga unang pagkabigo. Si Sergei Surovikin, dating kilala sa mahigpit na estilo sa Syria, ay namuno sa Ukraine ngunit inakusahan ng kaugnayan sa pag-aaklas noong 2023. Nawala siya sa frontline at naging tagapag-ugnay sa tahimik na papel, malayo sa labanan. Si Ivan Popov, pinuno ng ika-58 hukbo, ay lantaran tumuligsa sa kakulangan noong 2023. Siya ay tinanggal sa tungkulin at inaresto dahil sa mga kasong pandaraya bago muling ipadala sa mapanganib na frontline command. Noong 2025, si Alexander Lapin ang namuno sa mga pag-atras at pagkatalo sa Liman, Kharkiv at Kursk. Tinanggal siya sa serbisyo noong Setyembre 2025 at inilagay sa sibilyang advisory post sa Tardistan para sa mga veteranong naiwalay at inalisan ng tungkulin. Nagkaroon siya ng maayos na paglipat, kaya nanatili siyang tahimik. Ang mga hakbang na ito ay sumusunod sa isang pamilyar na lohika. Ang pagpapatapon ay nagpapahina ng inisyatiba, nagdudulot ng pag-iingat, at hinihikayat ang mga opisyal na sumunod imbes na mag-isip ng malaya. Sa huling bahagi ng 2025, daan-daang libong Russian ang nasawi sa Ukraine. Malinaw ang mensahe. Nangingibabaw ang pagiging kapaki-pakinabang. Nalaman ng mga opisyal na ang pagkakamali ay hindi laging nauuwi sa kaso, pero nagdudulot ito ng kawalang saysay. Nakikita ng mga kaalyado na kumukupas ang mga pangako kapag tumataas ang gastos. Kaya makikita mo, si Makatovich ay kabilang sa maraming general na isinantabi kapag lumaki ang gastos ng pagpapanatili sa kanila. Iba-iba ang paraan, pero pareho ang mensahe. Kontrol muna, sunod na lang ang iba. Tahimik,
Di nakikita at malinis ang pagiging itinatapong ipinatapon. Pero may bigat itong lampas pa sa taong pinatapon sa malayo. Babala ito para sa Moscow militar at sistema. Kapag lampas ka na sa halaga mo, iiwan ka na lang. Kaya matapos ang lahat ng iyan, ano na ang susunod na mangyayari kay Makatovich? Sa totoo lang, hindi madali ang sagot dyan. Iyan ay dahil ipinapakita ng kasaysayan at kasalukuyang geopolitika na may ilang landas na pwedeng tahakin. Bawat isa ay may dalang panganib para sa kanya, para sa Russia, at para sa mas malawak na rehiyon. Hinuhubog ang kanyang sitwasyon ng prioridad ng Moscow, presyon ng United States, at ang pagiging delikadong taglay ng kaalaman. Kaya nais ng Kremlin siyang kontrolin. Malamang iuwi siya ng Russia balang araw. Maaaring ipakita ito bilang normal na reassignment para maiwasan ang kahihiyan. Kilala na ito ng Kremlin. Si Sergei Serovikin, na natanggal matapos madawit sa pag-aaklas ni Prigozhin, ay lihim na inilagay sa Afrika ngunit nanatili sa grupo. Sa tingin ni Makarovich, posibleng magbukas ng oportunidad ang diplomasya. Tinawagan ni Lavrov si Delcy Rodriguez para palakasin ang pagkakaisa at ituloy ang ugnayan. Maaaring maging sandata ang Orinoco Belt ng Venezuela, na may malaking interes ang Russia. Kung papayagan ni Rodriguez ang limitadong impluensya ng Russia habang pinag-uusapan ang pag-alis ng mga parusa, tahimik na makakauwi si Makatovich sakay ng military flight na dadaan sa Cuba o Nicaragua. Kung lalakas pa ang presyon ng United States at panawagang paalisin ang mga tagapayo ng Russia, maaaring mag-atubili ang Moscow, panatilihin siya bilang isang panagot. Ang pinakamalamang na mangyari ay ang tahimik na pagbabalik niya sa Moscow. Maaaring magturo siya sa isang defense academy o kaya'y harapin ang isang tahimik na internal na investigasyon. Upang mapanatili ng Kremlin ang kontrol ng walang iskandalo, maaaring piliin ang pagtalikod kung saan siya'y ihiwalay at hindi bibigyan ng maayos na pag-alis. Si Makatovich ay may sensitibong impormasyon, kabiguan sa Kherson, pagbagsak ng Kakhovka Dam, at panloob na taktikang Ruso na ngayon ay tumutulong sa puwersa ng Venezuela. Maraming opisyal ang tumalikod para sa kaligtasan, tulad ng mga tumakas noong Cold War at si Viktor Suvorov noong 1978. Kung mapilitan si Rodriguez na putulin ang ugnayan sa Russia dahil sa presyon ng United States, maaaring lihim na makipag-ugnayan si Makarovich at mag-alok ng impormasyon kapalit ng proteksyon. Maaaring tumulong ang oposisyon o United States diplomat dito. Dahil feeling niyang pinabayaan siya, pwede niyang ilabas ang detalye sa encrypted app o tagapamagitan na mahalaga para sa Washington. Para kay Makarovich, maaari itong mga hulugan ng bagong buhay sa ilalim ng proteksyon. Ngunit kapalit nito ay ang pagkaputol ng ugnayan sa pamilya at ang palagiang takot sa paghihiganti ng Kremlin. Ang pagpapaalis o pag-aresto ng bagong rehimen ng Venezuela ay isa pang madilim na posibilidad. Pinilit ni Washington si Rodriguez na putulin ang ugnayan sa Russia, Iran at Cuba kapalit ng tulong at pag-alis ng parusa na maaaring magdulot ng pagbuwag ng Equator Task Force. Pwedeng ipadala si Makarovich sa Ukraine para litisin, gaya ng ekstradisyon kay Maduro dahil sa droga. Ang maliit nilang grupo sa Caracas, Maracaibo at La Guera ay walang lakas lumaban, kaya magre-resulta ito sa kahihiyan para sa Russia. Habang iniimbestigahan si Makarovich, lalong hihina ang kontrol ng Moscow sa Latin America na magsisilbing babala sa mga kaalyado tulad ng Nicaragua. Hindi garantisado ang proteksyon ng Russia. Ang landas ay nakadepende sa diplomasya, United States impluensya, kaligtasan ni Rodriguez, at mga plano ni Putin. Sa patuloy na digmaan sa Ukraine, lalo pang naiiwan mag-isa si Makatovich. Isang pagsubok ito sa global na abot ng Russia. Ginagamit lang ang mga general, inaalagaan, pinapalitan, o itinatapon ayon sa kailangan. Habang humuhupa ang gulo sa Caracas, ramdam ang epekto nito lampas sa isang tao. Para sa Moscow, makatwiran ang kanilang kalkulasyon. Ang katapatan ay ginagantimpalaan lang habang kapakipakinabang. Kapag pabigat na, pinapalitan. Naaangkop ito sa kaalyado, opisyal at sibilyan. Ang kwento ng pagsabog ng dam hanggang sa naiwan ang general ay hindi personal na trahedya, kundi tungkol sa kapangyarihan kapag ang pananagutan ay tinitingnang banta. Hindi niligtas ng Rusya si Makarovich dahil pinili nilang huwag gawin. At ang desisyong ito ay naririnig hanggang Venezuela. Ipinapakita nito sa kaalyado na may kondisyon ang proteksyon at sa opisyal na hindi garantiya ng seguridad ang paglilingkod. Ipinapakita nito na sa likod ng wika ng lakas at katapatan, may sistemang palitan. Hindi exception si Makatovich. Siya ay halimbawa nito. Halimbawa ito ng koneksyon sa mga binahang bayan sa Ukraine, bumabagsak na estado sa Latin America, at kulturang militar na nilulutas ang problema sa pagtatago. At iyan ang huling paghihigpit ng argumento. Hindi pinaninindigan ng Russia ang mga kaalyado nito. Hindi rin nito pinaninindigan ang mga general nito
kundi ang pinaninindigan nito ay ang kaginhawaan para sa sarili. Kapag tumataas ang gastos, umaatras sila, iniiwan ang pinsala at tawag nila rito'y estratehiya. Ganyan ang mga Ruso. Problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao o sundalong Ruso. Madalas, i-demonetize or limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Sabi ng YouTube, hindi gusto ng advertisers ang drone strike or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na hinaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Mahalaga para sa amin na maipakita ito, kaya naglunsad kami ng sariling plataporma, ang Business Basics, na ginawa namin mula simula at walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala kaming inilalagay na mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga nilalaman namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong coverage at gusto mong mapanood ang uncensored na videos at bonus content na hindi namin mai-upload sa YouTube, sumali sa amin sa basicsinsider.com sa pamamagitan ng link sa description or pag-scan ng QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Suportado mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.